Makabansa, Grade 1. Quarter 2, Week 2. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pamilya batay sa bumubuo nito. Day 1 hanggang Day 4. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang tungkol sa pamilya batay sa bumubuo nito. Day 1. Mga layunin. Una, nasasagot ang mga tanong tungkol sa maikling kwentong ang aming pamilya. Pangalawa, na ibabahagi ang saloobin tungkol sa maikling kwentong ang aming pamilya. Noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang mga batayang impormasyon tungkol sa inyong mga pamilya. Magbahagi kayo muli ng isang maikling pagpapakilala tungkol sa inyong pamilya. Basahin ang mga sumusunod na parirala. Pagtutulong-tulong. Halimbawa, ang pagtutulong-tulong ng mag-anak sa paglilinis ng tahanan ay nagpapakita ng kanilang pagkakaisa. Paghahanda para sa kaarawan. Halimbawa, maagang namalengke si nanay bilang paghahanda sa kaarawan ng kanyang anak. Basahin natin ang maikling kwento na pinamagatang Ang Aming Pamilya sa panulat ni Comer Rian Comerche. Makukuha sa link na ito. Ang Aming Pamilya sa panulat ni Comer Rian Comerche. Ngayong araw, kami ay maraming gagawin. Lahat kami ay tutulong. Nakita ko si nanay na tumutulong. Nakita ko si tatay na tumutulong. Nakita kong tumutulong si kuya. Nakita kong tumutulong si lola. Nakita kong tumutulong si lolo. Nakita kong tumutulong si tito. Ngayong araw ay kaarawan ni ate at tumutulong kaming lahat. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, patungkol saan ang kwentong ating binasa? Tama! Ito ay patungkol sa pagtutulungan ng bawat pamilya. Pangalawang tanong, bakit nagtutulungan ang mga tauhan? Tama! Dahil mayroong may kaarawan sa pamilya. Pangatlong tanong, sino ang may kaarawan sa pamilya? Tama! Ang kanyang ate. Kayo, paano ninyo ipinagdiriwang ang kaarawan ng sino man sa inyong pamilya? Magbahagi ng inyong saloobin sa paghahanda at pagdiriwang ng kanilang kaarawan na maihahalin tulad sa kwentong binasa. Day 2. Mga layunin. Una, na ilalarawan ang two-parent families. Pangalawa, nakaguguhit ng halimbawa ng two-parent families. Binasa natin kahapon ang kwentong pinamagatang Ang Aming Pamilya. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang two-parent family. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang two-parent family? Ang two-parent family ay pamilyang binubuo ng nanay, tatay, at anak. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pagkakatulad ng mga larawang ipinakita? Maihahalin tulad mo ba ang mga larawan sa iyong sariling pamilya? Bakit oo o hindi? Ang two-parent family ay isang uri ng pamilya na binubuo ng mga magulang,
ina at ama o dalawang magulang, at kanilang mga anak na magkakasama sa iisang tahanan. Sa madaling salita, ito ay isang pamilya na may dalawang magulang na magkasamang nagtataguyod, gumagabay at nag-aaruga sa kanilang mga anak. Ngayon ay gumuhit ng larawan ng inyong pamilya at magkwento tungkol sa inyong pamilya. Pagkatapos ay basahin ang tulang ito. Masayang pamilya. Ako ay masaya sa aking pamilya, puno ng pagmamahalan at pag-aaruga. Sila tatay at nanay laging nakaagapay. Sa aming magkakapatid, saya ang nararamdaman. Si nanay ang nagluluto ng aming pagkain. Si tatay naman ang naghahanap buhay. Si kuya at ate ang aking kalaro. Masaya kami na magkakasama. Kaya naman kapag kami ay magkakasama, walang tigil na tawanan at kulitan sa isa't isa. Aking ipinagmamalaki ang aking pamilya. Masayang masaya sa tuwi-tuwi na. Day 3. Mga layunin. Una, na ilalarawan ang solo parent families. At pangalawa, nakaguguhit ng halimbawa ng solo parent family. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang solo parent family. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang solo parent family? Ang solo parent family ay pamilyang binubuo ng nanay at mga anak o tatay at mga anak. Mayroong pamilya na tatay lamang ang kasama at bumubuhay sa pamilya, wala ang nanay. Mayroon namang nanay lamang ang kasama at bumubuhay sa pamilya, wala ang tatay. Narito ang mga halimbawa ng solo parent family. Pamilyang tatay lamang ang kasama at bumubuhay sa pamilya. At pamilyang nanay lamang ang kasama at bumubuhay sa pamilya. Talakayin natin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, paano mo ilalarawan ang solo parent family? Tama! Ang solo parent family ay isang uri ng pamilya na pinamumunuan ng iisang magulang lamang, maaring nanay o tatay, na siyang gumagabay, nag-aaruga, at nagtatrabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Kahit mag-isa, patuloy pa rin silang nagsusumikap para sa ikabubuti ng pamilya. Paano natin maipapakita ang pagmamahal at pagrespeto sa ating mga solo parent? Tama! Sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa kanilang mga payo. Pagtulong sa mga gawaing bahay upang gumaan ang kanilang responsibilidad. Pagpapakita ng pasasalamat at pagkilala sa kanilang mga sakripisyo. At pagbibigay ng oras at pagmamahal para maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Tayo naman ngayon ay magbasa ng tula na may pamagat na Pusong Magulang. Pusong Magulang. Si nanay mag-isa, ngunit matapang. Sa hirap at saya, laging umaasang. Pagmamahal sa anak, walang kapantay. Sa kanyang mga bisig, mundo'y payapat alalay. Si tatay nag-iisa, ngunit matatag. Kahit mag-isa, lagi pa ring malakas. Sa bawat hakbang, laging may gabay. Sa anak ay bayani, sa puso'y tagumpay. Mag-isa mang gumabay, buong puso't dangal. Si nanay o si tatay, laging may pagmamahal. Solo mang magulang, kayang punuin ang tahanang puno ng saya't hangarin. Naibigan niyo ba ang tula, mga bata? Ngayon, gamit ang kwaderno, gumuhit kayo ng halimbawa ng solo parent family. Day 4. Mga layunin. Una, na ilalarawan ang extended families. At pangalawa, nakaguguhit ng halimbawa ng extended family. Kahapon ay pinag-aralan natin ang solo parent family.
Ngayong araw ay pag-aaralan naman natin ang extended family. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang extended family? Ang extended family o pinalawak na pamilya ay isang pamilya na may kasama bukod sa nanay at tatay, ang mga lolo, lola, tiyo, tiya at mga pinsan. Sila ay maaaring nakatira sa iisang bahay o malapit sa isa't isa. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, ano ang pagkakatulad ng mga larawang ipinakita? Sa aking palagay, ang pagkakatulad ng dalawang larawan ay pareho itong nagpapakita ng extended family. Pangalawang katanungan, ano naman ang kanilang mga pagkakaiba? Sa aking palagay, ang unang larawan ay mas maraming mga tito, tita at mga pinsan. Sa pangalawang larawan naman ay isa lamang ang tito, tita at pinsan. Mas maliit ito kumpara sa unang larawan. Pangatlong tanong, may ihahalin tulad mo ba ang mga larawan sa iyong sariling pamilya? Bakit oo at bakit hindi? Ngayon ay awitin ang extended family sa pamamagitan ng pagkanta sa tono ng Nanay, Tatay, Gusto Ko Ng Tinapay. Alam niyo ba ang awiting ito mga bata? Gamit ang tono ng awiting ito, awitin ng extended family chant. Nanay at tatay magkasama, lolo at lola laging kilala, tiyo at tiya kasama sa saya, pinsan din pamilya'y buot ligaya. Sa bahay o malapit, laging magkakasama. Ang bawat isa ay may mahalagang gampanin. Tulong at pagmamahal, lahat tayo'y buong buo. Ang pinalawak na pamilya ay puno ng saya at ginhawa. Mga bata, nalapatan niyo ba ng tono ng nanay, tatay, gusto ko ng tinapay? Kung ganon, magaling! Gamit ang kwaderno, gumuhit kayo ng halimbawa ng extended family. At para naman sa gawaing ito, tukuyin ang uri ng pamilya batay sa bumubuo nito na sinasalamin ng mga larawan. Isulat ang A kung ito ay two-parent family, B kung ito ay solo-parent family, at C kung ito ay extended family. Unang larawan, ano ang ipinapakita sa larawang ito? Ito ba ay two-parent family, solo-parent family, o extended family? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, two-parent family. Pangalawang larawan, ano naman ang ipinapakitang pamilya dito? Ito ba ay two-parent family, solo-parent family, o extended family? Tama, ito ay letter B, solo-parent family. Pangatlong larawan, ano naman ang ipinapakita sa larawang ito? Ito ba ay two-parent family, solo-parent family, o extended family? Tama, ito ay letter A, solo-parent family. Pang-apat na larawan, ano ang ipinapakita dito? Ito ba ay two-parent family, solo-parent family, o extended family? Tama, ito ay letter B, solo-parent family. At panglima, ano ang ipinapakita sa larawang ito? Ito ba ay two-parent family, solo-parent family, o extended family? Tama, ito ay letter C, extended family. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!